Mga sakit ng mga lalaki. Ito, 10 mga sakit at 10 mga senyales kailangan bantayan natin. Kasi itong mga sakit na to, mas common sa mga lalaki. Iba po ang sakit ng mga lalaki, iba ang common sakit ng mga babae. Bakit ganito? Siyempre, lalaki, iba ang bisyo, di ba? Lalaki, mas naninigarilyo, mas umiinom ng alak, di ba? Ang lalaki, mas matigas ang ulo. Ayaw magpa-check up, di ba? Walang check-up, mas stress sila, mas exposed sila sa environment, di ba? Mas nagtatrabaho sila sa labas ng bahay, so kaya iba yung mga sakit nila. Tingnan po natin, 10 sakit at mga senyales na babantayan. Number 1, unahin ko na yung importante, erectile dysfunction. Okay? Ang lalaki kasi, pag tumatanda, humihina na sa pagtatalik. Kasi nga bumababa ang testosterone, low testosterone level. Actually, pagdating ng edad 30, bumababa na testosterone. 30, 40, 50, 60, pababa yung testosterone, humihina ang sex drive. Okay? Dati, araw-araw nagtatalik, later on, once a week, mamaya once a month na lang kasi bumababa na testosterone level ng mga lalaki. Pag bumaba yan, lumalaki na ang tiyan. Okay, lumalaki ang tiyan. Lumiliit ang muscle, mas nakakalbo na, 'di ba? Mas humihina na, mas pagod na lagi. So lahat 'to nagko-cause ng erectile dysfunction. Lalo na kung may diabetes, 'di ba? So dapat wag magpapataba, check ang blood sugar, tuloy-tuloy lang exercise para malabanan itong pagbaba ng testosterone. Number 2, problem ng kalalakihan, problema sa pag-ihi. Diba? Ang mga lalaki, tingnan nyo, pagdating ng edad 45 to 50, lumalaki na ang prostate. So, lalaki lang may prostate. Pag lumaki yung prostate, benign prostatic hypertrophy, nagbabara yan sa daanan ng ihi. Kaya pag bata pa yung lalaki, lakas ng ihi, di ba? Pwede nga mga bata, pataasan ng ihi. Pero pag nagkakaedad na, mas mahina na yung ihi, tawag pa dyan, dribbling. O, parang papatak-patak na lang, patulo-tulo yung ihi. Tapos minsan, nakaihi na, parang may natitira palagi. Kailangan may second urination ka pa. Ihi ka na, hintay ka ng 30 seconds to 1 minute, ihi ka pa ulit para lang maubos. Diba? Tapos sa madaling araw, gigising ka, iihi ka ng maraming beses. Kasi nga, yung pantog natin, mas lumiliit din yung capacity. Dati, kaya ng pantog natin, 500 ml na ipon ng ihi. Pero pag may edad na, mga 200 ml na, punong-puno na. Paano hindi na ganun ka-flexible yung pantog natin? So yan, lumalaki ang prostate. Bukod dito, takot din tayo sa prostate cancer. Pag tumatanda, tumataas din risk of prostate cancer. Para hindi lumaki ang prostate, iwas sa matataba, pork and beef fat, bawas sa karne, gatas, konting bawas din, not so sure, pero may pag-aaral, pag sobrang gatas, hindi rin maganda. Yung mga sili, maaanghang, hindi rin maganda kung may prostate problem. At merong mga gamot na pampaliit sa prostate. So pag lumalaki ng prostate, may problema na, punta na tayo sa urologist. May gamot ibibigay para medyo gumanda ulit daloy ng pag-ihi. Ultrasound of the prostate para malaman kung lumalaki yung prostate. Number 3, problem ng mga kalalakihan. Okay? Sakit sa puso, heart attack, more lalaki tinatamaan. High blood, a little more lalaki. Diabetes, stroke. Bakit mga lalaki? Kasi lalaki smoker. Lakas manigarilyo, hindi nagpapa-check up, di ba? Dinadamdam lahat ng mga problema, kaya mas na-heart attack, biglaan na lang, di ba? Walang check up eh. At least yung babae may makaramdam konti, magpapa-check up na. So, heart attack, common yan. High blood, common din. Pareho lalaki, babae, pero mas marami konti. Kaya kung may mga chest pain issues, diabetes, kailangan maayos ng maaga with exercise and healthier diet. Number 4, problem ng mga lalaki, problema sa tiyan.
Okay, maraming masakit ang tiyan, kung ano-ano naramdaman, pagbabago sa dumi, minsan may dugo ang dumi. Kung problema lang sa tiyan, pwede natin sabihin ulcer or hyperacidity, sobrang stress, hindi nakakain maigi, acidic, okay lang yan, nagagamot. Pero minsan yung sakit ng tiyan, maraming lalaki tinatamaan ng cancer. Kasi nga, hindi nagpapacheck up. Colon cancer, common yan sa lalaki din. Pancreatic cancer, malakas uminom ng alak, liver cirrhosis, sasakit dito. Liver cancer, pwede rin. So, pag lalaki, masakit ang tiyan, mag-iisip pa tayo ng mga ibang mga sakit. Okay? So, pag mayroong problema sa tiyan, pa-check tayo sa doktor or healthier habits. Kasi nga, malakas kumain, alcoholic pa, baka mabutas pa yung sikmura, di ba? Kaya maraming digestive issues ang lalaki. Number 5, ubo, plema, problema sa baga, common din sa lalaki. Bakit? Mas maraming Pilipino ang naninigarilyo. Okay, mga lalaki, maraming naninigarilyo. Babae, mas konti naninigarilyo. Kaya, lung cancer, emphysema, hirap huminga, common din sa lalaki. Lalaki din, madalas magtrabaho, expose ka sa pollution, di ba? Sa mga kotse, sa mga motor, kaya yung baga nasisira. Baka jeepney driver, tricycle driver, lahat yan, nagbabike lagi. So, pag expose ang baga, more emphysema, pwedeng pulmonya, pwedeng lung cancer, tuberculosis, sakit din sa baga. Okay, so yan po, cough and lung issues, babantayan ng baga natin. Number 6 din sa mga lalaki, nagbabago ang timbang. Basically, yung biglang pumapayat ang binabantayan natin. Tulad ng sinabi ko nga kanina, kung biglang pumayat ang lalaki o babae, pero pag ang lalaki pumayat ng 10 pounds, di ba? Ba't namamayat, di ba? So, mag-iisip ka na. Kasi maraming cancer ang walang sintomas. Usually, colon cancer, hindi mo mararamdaman yan unless malaking-malaki yung bukol. Pancreatic cancer, hindi rin mararamdaman. O prostate cancer, minsan hindi rin nararamdaman. Lung cancer, wala ka rin mararamdaman sa una. So, ang daming liver cancer, wala ka rin mararamdaman sa una. Pag na-discover, malaki na. So, makikita mo lang, dahil may lumalaking bukol, papayat ng papayat yung pasyente. So, pag may nagsabi sa'yo na mamayat, ayaw pa magpa-check up yung mga lalaki. So, general check-up pag may weight loss. Okay? Pag nakita nyo tatay nyo o kapatid yung lalaki na namamayat, pa-check agad. Number 7, problem ng kalalakihan, changes in mood and mental health issues. Okay? Parehong pwede magkaroon ng mental health issue, lalaki at babae. Pero ang lalaki kasi, kadalasan, mas tinatago yung emotion nila, di ba? Hindi nang kukwento, mas hindi umiiyak, hindi naglalabas ng problema. Di ba? Mga macho, dinadaan na lang sa inom, sa tulog, sa galit, di ba? Ano ngayon mangyayari? Palaaway, sobrang galit, sobrang stress, biglang nalulungkot, mainitin ang ulo, naglalayas na lang, depression na yon. Diba? Tsaka nakita natin sa pag-aaral, itong mga self-harm, delikado. Alam niyo man, self-harm, pag sinasaktan ng sarili, hindi po maganda yan. Pag ang lalaki gumawa niyan, mas delikado. Diba? Mas serious, mas biglang pwedeng mangyari. Kaya kung moody ang lalaki, may pinoproblema, siyempre pag yung walang pera, diba? May burden sa lalaki, siya dapat kumikita ng pera, magse-self-pity siya, maawa sa sarili kung ano maisip. Diba? Baka ano pang violenting gawin habang nakainom ng alak. Mamaya pati droga din, higher use din sa mga lalaki. Diba? Number 8, so number 7, mood. Mood changes, importante. Number 8, masakit ang joints. Lalaki, babae, sasakit ang joints. Pero lalaki kasi, siyempre, construction worker, tatrabaho, ginagamit ng kamay, carpal tunnel yan. Gumagamit ng motor, di ba? Carpal tunnel yan. Kakabuhat, sasakit ang likod, di ba? Mga lalaki din yan. Hindi lang joint pains, accident,
Mga lalaki, marami nababalian, nahuhulog, natatama, nabubunggo yung ulo, na maraming mga accidents and joint pains nakukuha ang mga kalalakihan, bukod sa osteoarthritis. Number 9, kailangan bantayan din sa mga lalaki, ito lalaki at babae, skin changes. Kung merong nunal na lumalabas bigla, na nangingitim, lumalaki yung nunal o may mga bukol, mga lalaki kasi exposed sa araw eh. Kasi pag yung araw, minsan sobrang araw, skin cancer din yan. Tsaka mga lalaki, minsan hindi pinapansin, baka may bukol dito, may bukol dito, di ba? At yung mga sa bukol, pati sa testis or itlog ng lalaki, sa balls ng lalaki, kinakapa. Kung ang babae, pinapa-breast exam natin, di ba, ang mga babae. Lalaki, meron ding breast cancer sa lalaki kasi mas konti. Maliit kasi ang breast ng lalaki. Dahil maliit at konti ang breast tissue ng lalaki, less breast cancer. Pero ang lalaki, merong testis eh. So, pag yung balls ng lalaki, kinakapa din po yan. Kung may makakapa kayong matigas sa testis ng lalaki na parang munggo, hindi po normal yon. Meron akong isang classmate na matay sa testicular cancer. Walang dahilan eh, parang malas lang talaga eh. O, batang edad na matay, testicular cancer. So, common yan sa lalaki. Prostate cancer, testicular cancer, yan ang binabantayan. And number 10, sa mga lalaki at babae din naman, lumalabo ang mata. Diba? Common yan. Cataract, exposed sa araw, humihina pandinig, sa lakas ng mga mechanical o exposed sa maiingay na sound, mas nabibingi, mas ni nakakita, mas may problema sa balance ang lalaki, at very prone sa accidents, tulad na sinabi ko. Lalaki, siyempre, taga-akyat ng bubong, taga-karga, taga-repair sa bahay. Baka mahulog, maaksidente, mabalian. Very common sa lalaki yan. Pero titingnan nyo yung balance issues, mamaya stroke pala. Diba? Mamaya nabulol pala siya, ibang usapan. Ang lalaki, prone din sa stroke. Bakit na po prone sa stroke? Smoking causes stroke. Alcohol causes stroke. High blood nagkakos ng stroke. So nakita nyo, mas maraming sakit actually mga lalaki. Kaya sa buong mundo, pati sa Pilipinas, ang lalaki, 4 years to 5 years earlier namamatay ang lalaki kumpara sa babae. So kung ang life expectancy, ang babae parang 74 years old. Ang lalaki, 69 years old lang. Yun yung average lifespan. Maiksi lang lifespan sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Pero on the average, mas maiksi pa rin yung buhay ng mga lalaki dahil dito. Paano gagawin natin? Sa mga misis na nakikinig o sa mga babae nakikinig, i-check up nyo yung partner nyo, parents nyo, yung mga kamag-anak nyo, mga lalaki. Kasi pag may ganitong sintomas, samahan nyo, pilitin nyo magkonsulta, magpa-laboratory test para mahuli natin. Basic check-up, blood pressure, blood sugar, konting x-ray, okay lang naman yan para makita natin kung may problema. Saan po nakatulong to? At hopefully nakaligtas tayo ng ilang buhay ng mga kalalakihan. God bless po.